Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Isandaang pamilya nasunugan sa Taytay Rizal. Sanhi ng pagbagsak ng helicopter sa Nueva Ecija, masusing iniimbestigahan ng kaap. 70 sentimo kada litrong taas presyo sa gasolina, aarangkada bukas. Sa MBC TV correspondents, mag-asawa patay matapos maaksidente ang sinasakyang motorsiklo sa Iloilo City. At sa showbiz spotted, Pia words back, pumalag sa netizen na manifesting daw na mabuntis muna siya bago hiwalayan ng asawa. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Naabo ang bahay ng nasa higit 100 pamilya, kabilang ang isang aso, kasunod ng isang sunog na sumiklab sa Taytay, Rizal. Hinala naman ng isa sa mga biktima posible umanong upos ng sigarilyo o katol ang pinagmulan ng insidente. Tinutukan yan ni Edniel Parosa. Humigit kumulang sa 100 pamilya ang nawalan ng bahay matapos ang sunog na umabot sa ikalawang alarma sa isang residential area na katabi lamang ng floodway, sakop ng Barangay San Juan sa Taytay, Rizal. Wala namang napaulat na nawawala at malubhang nasugatan maliban sa may-ari ng bahay na pinanggalingan ng apoy na si Jesus Florin. Nagtamo ng paso sa kanang balikat ang ama ng tahanang tinangka pa umanong apulahin ang sunog na nagsimula pasado alas 3 ng umaga. Kwento ni Florin sa DZRH News, mabilis ang pagkalat ng sunog na maaring dahil sa upos ng sigarilyo o katol sa labas ng kanilang bahay. Gayom din, inangal niya at ng kanyang mga kapitbahay ang tagal umano ng pagresponde ng mga bumbero na pasado alas 5 na nagdeklara ng first alarm. Pag gano'n namin, napaso yata anak ko, ginising kami. Sabi niya, Papa, sunog! Kuha tubig. Pagbuhos tanong namin, parang lumakas, parang nagaling sa ilalim yung sunog. Pero kung walang namatay na tao, isa namang aso ang sinawing palad sa insidente. Galing sa trabaho, bangkay na maabutan ni Mark Joseph Casabuena, ang isa sa kanyang 2 American bully, makaraan umanong hindi makalabas sa kulungan. Kitang may paso naman sa mukha at mga binti ang isa pang alaga ni Casabuena na swerteng naikalag ng isang bata sa kadena habang isa pang aspi ng may-ari ang nawawala. Wala na, hindi na nakalabas kasi may padlock na parang may hook. Na-hook siya. Yung bata na nag-atim magligtas dito, wala na, inaabot na rin siya ng apoy. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Puspusan na ang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para alamin ang totoong nangyari sa Nueva Ecija helicopter crash na nangyari nitong Sabado. Sa inisyal na impormasyong hawak ng otoridad, may senyales na raw ng pagpalya ang makina ng sasakyan nang magtungo ito sa Binalonan. Ang detalye sa report ni Kyle Bulyas. Gumugulong na ang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa nangyaring helicopter crash sa Gimba, Nueva Ecija nitong Sabado ng hapon. Magugunit ang isang 25 anyos na babaeng piloto ang nasawi sa naturang pagbagsak ng helicopter sa isang sapa sa Barangay San Miguel. Batay sa hawak na impormasyon ng CAAP, galing sa Maynila ang helicopter at nagtungo ito sa Baguio City upang magbaba ng isang pasahero. Pagkatapos ito ay nagtungo naman ito sa Binalonan para magsagawa ng refueling, pero iniulat ng Binalonan Airport officials na nahirapang mag-restart ng makina ang naturang chopper bago ito tuluyang umalis sa lugar. Sa report na natanggap ng Gimba Municipal Police, pasado alas 5:30 ng hapon nitong Sabado, nakarinig na lamang umano ng malakas sa pagsabog ang mga residente. Doon na nila nakita ang bumagsak na chopper na agad namang nirespondihan ng mga residente pero bangkay na nang ma-recover ang katawan ng babaeng piloto. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa kabila ng agam-agam mula sa mga magsasaka, suportado ni Senate President Francis Cheese Escudero ang nakaambang deklarasyon ng National Food Security Emergency bukas. Kung sakali raw kasing mapinsala ang mga magsasaka sa deklarasyong ito, ay agad namang kikilos ang Agriculture Department para tugunan ito. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nagpahayag ng suporta si Senate President Francis Cheese Escudero sa nakatakdang idideklara bukas ng Department of Agriculture na National Food Security Emergency. Ayon kay Senate President Escudero, dapat gawin ang lahat para maibaba ang presyo ng bigas dahil isa ito sa pangunahing dahilan sa pagtaas ng inflation. Ito ay sa kabila ng panawagan ng Federation of Free Farmers sa DA na masusi mo ng pag-aralan ng pagdideklara ng National Food Security Emergency. Ito ay sa takot na makaapekto sa kita ng mga magsasaka ang pagbibenta ng mga stock ng bigas ng NFA sa halaga na mas mababa sa market price. Tiwala si Escudero na kung sakaling mapatunayang tama ang pangamba ng Federation of Free Farmers sa idideklarang National Food Security Emergency, ay tiyak na agad kikilos sina Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel upang ito ay matugunan. Ito ay upang itama ang anumang masamang epekto na maidudulot ng deklarasyon ng National Food Security Emergency. Alinsunod sa planong deklarasyon, maglalabas ang NFA ng stocks nito ng bigas na 300,000 metriko tonelada o 6 na milyong sako ng bigas. Ibibentang mga ito sa mga local government units at kadiwa stores sa halaga na mas mababa sa presyo ng bigas sa mga palengke. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aarangkada na bukas ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso, si 10 sentimo ang itataas ng kada litro ng gasolina, habang may rollback naman na piso at 50 sentimo sa kada litro ng diesel at 90 sentimo sa kada litro ng kerosene. Epektibo ang oil price adjustment ng Shell, Sea Oil at Petrogas alas 6 ng umaga bukas. Ang mga pagbabago po sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Bumaba ng halos 20% ang mga krimen laban sa crimes against persons and properties sa Metro Manila noong Enero taong 2025. Ayon kay NCRPO Director Police Brigadier General Anthony Abirin, nasa 451 ang kabuang naitalang krimen noong Enero ng taong 2025 na mas mababa sa 561 na naitala naman noong January 2024. Partikular na bumaba ang 46.49% ang rape cases, 37.14% ang physical injuries, 28.57% ang homicide at 17.65% ang murder. Iniugnay ni General Abirin ang tagumpay sa agresibo at walang humpay na operasyon ng NCRPO laban sa mga kriminal, lalo na sa paglaban sa illegal na droga, loose firearms at mga wanted person. Sa mundo ng basketball, marami ang nagulat sa inanunsyong blockbuster trade sa NBA kahapon. Ang star player kasi ng Dallas Mavericks lilipat para maglaro sa Los Angeles Lakers kapalit ng power forward na si Anthony Davis. Ang buong detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Isang blockbuster trade ang gumulat sa basketball fans matapos i-anunsyo ng NBA ang paglalaro ni Luka Doncic sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis na papupunta naman sa Dallas Mavericks. Kabilang sa naturang 3-team trade ay ang Utah Jazz. Maliban kay Doncic, nakuha ng Lakers ang forward na si Maxi Kleber at Markieff Morris. Habang mapupunta naman sa Mavs si Davis, guard na si Max Christie at ang 2029 first round pick ng Lakers. Makukuha naman ng Jazz si Jalen Hood-Schifino at mga 2025 second round pick mula sa Clippers at Mavericks. Ayon sa general manager ng Mavericks na si Nico Harrison, naniniwala itong malaking tulong ang naganap na trade sa depensa ng kanilang team.
Mas malaki raw ang kanilang tsansa kung magkakaroon ng mga ito ng all-defensive center at all-NBA player na mayroong defensive mindset. Samantala, makakasama ni Doncic sa Lakers si LeBron James at inaasahang magiging key player ng koponan sa hinaharap. Si Doncic ay 5-time All-Star at 5-time All-NBA First Team selection at pinangunahan niya ang Mavs sa finals noong 2024. Habang si Davis naman ay 10-time All-Star at tumulong sa Lakers para makuha ang 2020 NBA Championship. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Higit kalahati sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas natuklasan na wala palang prinsipal. Sa MBC TV Global, US President Trump pinatawan ng taas taripa ang Canada, Mexico at China. Sa Showbiz Spotted, Japanese couple Dayan Shun pakikiligin ng Pinoy fans sa isang fan signing event. At sa trending and viral show, pinakabagong update ng Instagram. Bakit kaya ikinababahala ng ilang netizen? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Mahigit kalahati sa mga pampublikong paaralan sa bansa ang walang prinsipal. Git pa ng Teachers Dignity Coalition o TDC, mismong polisiya raw ng Department of Education o DepEd ang dahilan kung bakit hirap silang punan ang bakanting posisyon ng mga prinsipal. Ang buong detalye alamin sa report ni Rovic Manuel. Aabot sa mahigit kalahati ng bilang ng mga pampublikong paaralan sa Pilipinas ang walang mga prinsipal ayon sa ibinunyag kamakailan ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Batay sa ulat ng EDCOM, sa 45,199 na mga public school ay mayroong halos 25,000 na walang prinsipal at tanging mga head teachers, teacher in charge o TIC at officer in charge o OIC lamang ang mga namumuno sa mga naturang paaralan. Sa panayam ng DZRH kay Teachers Dignity Coalition o TDC National Chairman Benjo Basas, sinabi nito na sanhi ng kakulangan ay ang ilang polisiya ng Department of Education na umahadlang sa pagkakaroon ng prinsipal sa isang paaralan. Walang item. May eskwelahan. Tapos walang item. Tama po. May mga din po kasi, meron din mga policies to ang Department of Education na pinaghihindar dito sa pagkakaroon po ng mga principal din. Halimbawa, pag maliit masyado yung bilang ng mga guro sa isang paaralan, maliit yung paaralan masyado, yung iba dyan, mga primary schools lang, yung mga kindergarten lamang. May mga ganyan po tayo. So, kailangang i-resolve yan. Ayon pa kay Basas, isa ring dahilan ng hindi tugmang bilang ng mga nakapapasang prinsipal sa isang lugar upang punuan ang kakulangan. Yun po, mga qualified po talaga. Maaring hindi sapat yung bilang mga qualified pa. Maaring hindi umabot ng 25,000 at hindi rin po yan concentrated doon sa isang lugar. Iba po yan. Minsan hindi nagmamatch. Merong maraming qualified halimbawa dito sa Metro Manila, pero ang pangailangan ay nasa Calabarzon o Mimaropa. So may mga ganyan po tayo ng mga senaryo. Kaugnay nito, inirekomenda naman ng EDCOM-2 na magkaroon ng nakalaang principal plantilla position sa bawat paaralan at itaas ang kasanayan maging ang sahod ng mga TIC at OIC upang tugunan ang kakulangan ng principal sa mga paaralan sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi dapat ipasa sa mga guro ang obligasyon at teaching load para magturo ng reproductive health. Ayon sa isang kongresista, maliban sa problemado na nga sila sa mga trabahong administratibo, ay mas makabubuting iatas na lamang ito sa mga tunay na eksperto. Narito ang ulat ni Milky Rigunan.
Dagdag na workload sa mga guro kung uobligahin pa silang magturo ng reproductive health. Ayon kay Pasig City Representative Roman Romulo, chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, marami ng tungkulin ng mga guro at hindi na dapat pang ibigay sa kanila ang naturang responsibilidad. Sang-ayon si Romulo na dapat mga eksperto ang nagtuturo sa mga estudyante tungkol sa reproductive health para scientific ang approach at hindi lalabas na bastos ang pagtalakay sa topic. Reaksyon to ni Romulo matapos i-report ng DepEd na nagsagawa daw sila ng ilang araw na seminar sa mga guro tungkol sa pagtuturo ng reproductive health na sinimulan ng ipatupad noong termino ni dating Education Secretary Leonor Briones. Narito si Pasig City Representative Roman Romulo. Sa ngayon, ang dapat gawin ng Department of Education ay kumuha ng mga dalubhasa na pwedeng 1 or 2 days sila na yung magtuturo ng diretsyo para talagang maging very objective and scientific. At kung may katanungan, ay sila rin ang makakasagot. Umapela rin si Romulo sa mga nagsusulong ng CSE na huwag gamitin ang problema sa teenage pregnancy para ipilit ang panukalat maisama sa curriculum ng basic education. Ang problema anya sa teenage pregnancy ay sa mga layunin ng pinagtibay na RH law at ayon kay Romulo, hindi dapat iugnay ang problema sa teenage pregnancy para ipilit naman ang kontrobersyal na CSE na anya ay liberal ang konsepto. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ngayong Love Month, magiging kasing init ng buwan ng Feb-ibig ang malaking bahagi ng ating kapuluan. Ito ay dahil po sa pag-iral ng mainit na easterly sa halos buong Palawan, Visayas at Mindanao. Kaya naman asahan ngayong tanghali ang maalinsangang panahon pero maghanda pa rin sa posibilidad ng biglang pagbuhos ng ulan dulot ng localized thunderstorms. Sa ating latest satellite image, may dala pa rin pong kumpol ng kaulapan na siyang magpapaulan sa Caraga habang magiging makulimlim naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, malamig na amihan pa rin ang umiihip sa malamig sa silang bahagi ng Northern Luzon at magdadala ng mga pag-ambon sa Apayao at Isla ng Batanes. For the rest of Luzon, kasama na rin ang Metro Manila, masusulit ang maaliwalas na panahon. At dahil nga pumasok na tayo sa panibagong buwan, ano nga ba ang dapat nating asahan? Batay sa climatological forecast ng Pag-asa, posibleng pumasok sa loob ng ating area of responsibility ang wala o hanggang sa isang bagyo ngayong Pebrero. Either dadaan ito sa Eastern Visayas at Mindanao o di man kaya ay magre-recurve palabas ng PAR. At yan muna ang latest sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Lunes. Tandaan, makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH-TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, inirereklamo naman ng mga residente ang footbridge sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard sa Maynila dahil nagmistulang kalansay na raw ang kondisyon nito. Ang balitang yan tinutukan ni Boy Gonzales. Kalansay na o unti-unting nauubos ang dalawang footbridge na bakal sa Road 10 na Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Ang footbridge sa Pacheco Street, corner Mel Lopez Boulevard, wala nang hagdanan, wala na ring railings na niligari, binakal na ng mga nangangalakal, saka ibinebenta ayon sa ilang residente. Ilang metro lamang ang layo sa PCP ng Raksabago Police Station 1 ng Manila Police District. Maging ang footbridge sa Kapulong Street, kanto ng Mel Lopez Boulevard, nawala na rin ang ilang railings, nilagyan na ng harang dahil bulok na ang sahig at may nadisgrasya ang pedestrian. Kaugnay nito, nanawagan ng ilang residente na maayos ang nabanggit na footbridge para sa kaligtasan ng mga tumatawid, lalo na't marami nang nadidisgrasya sa naturang kalsada. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Mula sa mga pagbabanta at ugong-ugong noong kampanya ni US President Donald Trump, natataasan nito ang taripa sa Mexico, Canada at China ay naisabatas na ang karagdagang buwis na ipapataw sa mga nasabing bansa. Ito rin ay parte ng estratehiya ni Trump sa kampanya nito laban sa iligal na pagpasok ng fentanyl at immigrants sa kanilang bansa. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Ipinatupad na ni United States President Donald Trump ang pagpapataw ng mas mataas na taripa gamit ang isang emergency sanctions law kung saan ipinataw ang 25% na pagtaas sa mga produktong inaangkat mula sa Canada at Mexico at karagdagang 10% naman sa mga produktong mula sa China. Ito ay ang IEEPA o ang 1977 International Emergency Economic Powers Act na bahagi ng estratehiya ni Trump para labanan ang pagpasok ng fentanyl at illegal immigrants sa kanilang bansa. Bibigyan rin ito si Trump ng kapangyarihang magpataw ng mga parusa sa panahon ng krisis na nagdudulot ng banta sa kanilang bansa, kabilang ang laban sa Russia kaugnay ng gyera nito sa Ukraine. Samantala, balita pa rin mula sa Amerika. Kasunod ng trahedyang naganap noong nakaraang linggo sa Washington, D.C., isang panibagong plane crash na naman ang naganap sa bahagi ng Philadelphia. Ayon sa huling ulat, umakyat na sa 8 ang bilang ng mga nasawi, kabilang ng isang nadamay sa binagsakan ng naturang eroplano. Inaasahang tataas pa ang bilang nito habang inaalam pa ng mga otoridad ang naging sanhi ng naturang plane crash. Sa iba pang balita, muli na namang umarangkada ang mga anti-Semitic groups matapos lagyan ng graffiti o pintura ang mga sasakyan at bahay na tinitirhan ng mga Jew citizens sa Sydney, Australia. Habang may natagpuan ding mga explosive device na iniwan sa loob ng mga sasakyan na maaaring maapektuhan ng mga taong nasa 40 metro ang distansya. Ayon kay New South Wales Jewish Board of Deputies President David Ossip, layon umano nito na takutin ang Jewish community at guluhin ang panlipunang kaayusan at kanilang pamumuhay sa Sydney. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Love is definitely in the air para sa Pinoy fans ng Japanese couple na Dai Shun. Ang dalawa kasing sumika sa isang Netflix dating reality show, bibisita sa bansa ngayong buwan. Narito ang aking report. Paniguradong 10 out of 10 ang kilig vibes na hatid ng Japanese couple na sina Dai Nakai and Shun Nakanishi sa Pinoy fans day after Valentine's. Sa February 15 kasi nakatakdang ganapin ang kanilang Valentine's fan signing event sa Novotel Manila Araneta Center sa Quezon City. Kamusta Filipino fans? Ako po si Dai. Ako po si Shun. We're here to invite you all to come and celebrate the Valentine's Day with us. Ang real-life couple, sumikat mula sa Japanese Netflix reality dating show na The Boyfriend na napanood noong nakaraang taon. It will be our first time meeting fans in Philippines. We are very excited and can't wait to spend a day with you guys and feel the warm welcome from you all. Promise naman ang Dai Shun na puno ng special activities, exclusive content and memorable interactions with fans ang kanilang unang pagbisita sa Pinas. Para sa tickets, bisitahin lang ang official social media accounts ng Vicious Love. Kids po tayo, mahal namin kayo. At sa aking pagbabalik, Miss Universe 2015 PIA Awards back, pumalag sa mapanakit na mensahe ng isang netizen. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Mga panukala at platapormang isusulong ni dating Senator Tito Soto para sa darating na halalan. Ano nga ba? Sa MBC TV Sports, mga kaganapan sa pagbubukas ng kauna-unahang Sharks Executive League. Alamin, sa Showbiz Spotted, PIA Awards back, pumalag sa netizen na manifesting daw na mabuntis muna siya bago hiwalayan ng kaniyang asawa. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagsisimula ng Bakit Ikaw election series ng DZRH, unang sumalang ang nagbabalik na senatorial candidate na si Tito Soto para sa dating Senate President. Ilan sa mga programang isusulong nito ay ang 14th month pay para sa mga manggagawa, annulment, gayon din ang paggamit ng medical marijuana. Narito ang Bakit Ikaw special report ni Wina Hesoro. Ilan sa mga tinututukan ngayong papalapit na ang 2025 elections ay ang mga plano, plataporma at programa ng mga aspiranteng manunungkulan sa gobyerno. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, inilahad ni dating Senador Vicente C. Soto III ang kanyang mga plano kung sakali mang siya'y palaring makabalik sa Senado. Isa sa tututukan niya ay ang pagsusulong ng 14th month pay kung saan balak niya itong ibigay sa mga manggagawa sa buwan ng Desyembre, habang ang 13th month pay naman ay ibibigay tuwing Hunyo dahil aniya sa ganyang buwan ay nangangailangan ang mga tao ng pang-enroll o pangtusto sa pang-eskwela ng kani-kanilang mga anak. Ayon rin sa dating senador, isa siya sa nagsulong at sang-ayon sa death penalty noon dahil kahit na aniya nasa kulungan ang mga drug lords ay nag-ooperate pa rin ito sa labas. Ngunit aniya sa kasalukuyan, ang nakikita niyang solusyon ay ilagay sa isang islang walang komunikasyon ang mga drug lords na isinasagawa na sa ngayon at hindi na ang pagpapataw ng death penalty. Sang-ayon rin si Soto na itaas ang sahod ng mga manggagawa, ngunit dapat aniya kung saan lang ang kaya. Maging ang pagtaas ng mga pensyon ay sang-ayon din siya kung may makikitang pagkukulang. Sa halip umanong divorce bill ay isusulong ni Soto ang administrative annulment sa Pilipinas dahil sa tingin niya hindi mag-o-oppose ang simbahan sakaling maipasa ito. Aniya hindi na dadaan sa korte ang administrative annulment at pwede itong isagawa sa DSWD kung saan wala na masyadong proseso, mas magiging mura at mabilis. Sa usaping paggamit naman ng medical cannabis ay payag si Soto, ngunit ang pinopropose umanong legalisasyon ng marijuana ay delikado. Ilan rin sa kanyang mga aasikasuhin sakali mang mahalal ay ang issue ng budget reform at anti-fake news at ang mga bagong litaw na problema. Ako lang ang senador at ako lang ang Senate President. Never absent, never late. Wow. Hindi lang sa sesyon, kundi sa trabaho mismo. At kung maalala niyo, 100% ang physical presence ko nung crisis, nung pandemic. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kambal na aksidente sa kalsada ang ikinamatay ng isang mag-asawa sa Iloilo City, habang dalawa rin ang napaulat na nasawi sa himamaylan sa Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang mag-asawa nang bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa delivery truck sa Barangay Bituon, Distrito ng Haro sa Iloilo City. Dead on arrival sa ospital ang mag-asawa habang nakaligtas ang kanilang 5 taong gulang na apo na may minor injury. Ayon sa Iloilo City Traffic Enforcement Unit, mabilis ang takbo ng motorsiklo ng mga biktima. Base naman sa CCTV footage, napunta sa kabilang lane ang motorsiklo pagdating sa kurbadang daan at bumangga sa nakasalubong na truck. Sa investigasyon ng pulis, pauwi na ang mag-asawa kasama ang kanilang apo. Posible na nakaidlip ang mister na siyang nagmamaneho ng motorsiklo kaya dumiretso sa kabilang lane. Nakipag-areglo na ang pamilya ng mag-asawa sa may-ari ng truck. Para sa MBC TV Network News, ito si RH39 ay ni Grace Bravo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang 2 lalaki matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang trucking sa Hacienda Silos, Barangay Talaban, lungsod ng Himamaylan, Negros Occidental. Ang mga biktima kinilala na si alias Junjun, 21 anyos, ng residente ng Purok Riles, Barangay 3 ng nasabing lungsod, at alias Boyboy, 23 anyos, residente ng Purok Canaba, Barangay 2, Poblacion
operasyon ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Major Arturo Margallo, Deputy Chief of Police ng Himamaylan PNP Station, ang mga biktima dinala pa sa Governor Valeriano Hospital, subalit indideklarang dead on arrival ang mga biktima dahil sa lubang sugat na tinamo ng mga biktima. Sa ngayon, ang nasabing truck driver ang nasa custodial facility ng Himamaylan City PNP Station para sa karagdagang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang empleyado ng port sa Alinor del Samar ang nagtungo sa pulis upang isurinder ang kanyang sarili dahil sa paggagamit niya ng illegal na droga. Ang nasabing port employee na drug surrendery ay isang 29 anyos residente ng Barangay Kinabra ng Zone 2, Alinor del Samar. Sa kanyang pahayag sa pulis, determinado siyang magbago at makalabas sa pagkalulong sa legal na droga. Nagpahayag naman ang PNP na tutulungan ang nag-surrender bilang bahagi ng kampanya ng kapulisan laban sa legal na droga. Bilang bahagi ng rehabilitation process, isa sa ilalim ito sa counseling kung saan ipapaliwanag din ang epekto ng drug addiction sa physical at mental health. Bukas naman ang PNP sa iba pang identified drug personality sa lalawigan sa kanilang pag-surrender. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Kulungan ang bagsak ng 5 tulak ng illegal na droga kung saan mahigit 60,000 sa inihina ng shabu ang nakuha sa kanilang posisyon matapos ikinasa ng 3 police station na under ng Davao City Police Office ang drug bypass operation sa iba't ibang lugar sa Davao City sa loob lamang ng 24 oras alas 6 ng umaga, Pebrero 3, 2025. Sa isinagawang anti-illegal operation ng kapulisan, positibong nabilang ng illegal na droga sa baga otoridad na nagpanggap na pusher buyer ang 5 drug personality. Sa nasabing operasyon ng kapulisan na under ng DCPO ay nakumpiska sila ng illegal na droga na may kabuohang 68,612 pesos na standard drug price mula sa may stasyon ng Bunawan PNP, MAA PNP at City Drug Enforcement Unit. Pinuri naman ni Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng Davao City Police Office, ang kanyang mga kapulisan sa matagumpay na operasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa grid layout update ay mayroon na namang bago sa social media app na Instagram. Maaari na kasing i-share sa publiko ang iyong lokasyon na makikita sa Instagram Notes. Pero maganda man itong update sa ilan, mayroon namang mga nababahala na maaaring magamit ito laban sa kanilang seguridad at privacy. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Maraming social media users ang nakapansin sa panibagong update ng social media app na Instagram. Kung mapupunta ka kasi sa messages section ng app at sa bahagi ng Instagram Notes ay may mapapansin kang pangalan na map na kapag pinindot ay makikita mo ang mga exact location ng iyong friends na nag-allow sa app na i-share ang kanilang location. Maaari ring ma-zoom in ang map para mas eksaktong makikita ang lokasyon ng isang tao. Nababago rin ang real-time location ng isang tao sa tuwing gumagamit siya ng naturang app. Ang new feature na ito ay para raw ma-share sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan ang iyong lokasyon. Bagamat may option sa app na hindi i-allow na i-share ang iyong lokasyon sa ibang tao, ay hindi maiwasan ng ilang netizens na mangamba dahil sa banta nito sa seguridad at privacy ng isang tao. Ayon sa ilang netizens, maaari itong magamit ng mga stalkers o ang mga unwanted tracking kahit pa ang isang tao ay iyong pinagkakatiwalaan. Samantala taong 2024 noong unang nilive test ang new feature na ito ng Instagram na tinawag pang Friend Map. Isang paraan daw ito upang mapanatili ang mga users sa paggamit ng Instagram sa gitna ng kompetisyon sa iba pang social media apps. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, naghain ng writ of execution ang mga miyembro ng Homeowners Association sa multinational village sa Parañaque City. Pero ang isang residente nanindigan na sundin ang hatol.
ng Human Settlements Adjudication Commission. Ang buong detalye ihahatid live ni Rose Babiera. Rose, ano na ang sitwasyon dyan? Yes, Yuel, makikipagmatigasan. Yan ang hamon ng mga residente na dumagsa sa multinational village. Ito sa lungsod ng Parañaque, kasabay ng paghahain ng writ of execution na inisyo ng Human Settlement Adjudication Commission o HSAC laban sa kampo ni Arnel Gacutan na nakaupo ngayon bilang presidente ng Homeowners Association ng Naturang Village. Itong writ of execution, Yuel, ay para bawiin yung opisino, ito ang clubhouse ng Naturang Village. Kay Gacutan na idineklarang perpetually disqualified na humawak ng posisyon asosasyon ayon sa HSAC. Depensa ng mga miyembro ng HOA sa pangunguna ni Julio Templo Nuevo. Ang hatol na perpetual disqualification ng EMSA ay final at executory. 11201. Ang desisyon ng HSAC ay final and executory. Only Court of Appeals can deny that. Lahat po ng desisyon ng HSAC final and executory pending not unless may order ang higher court, which is the CA, and the Supreme Court lang na stay ang order. So, executory po yan, kasama yung bago labas na, December 5. Setyembre noong nakaraang taon, nung simulang i-take over ng kampo ni Gacutan ang clubhouse matapos itong mapatalsik bilang presidente nga ng HOA, patulong umano ng pulisya. Sa ngayon, may grupo dito sa clubhouse na namamahala at ipigilan yung mga residente na makapasok sa establishmento. Ayon sa mga homeowners, hindi umano sang-ayon sa batas ang pamamalakad ni Gacutan. Noong kasagsagan kasi ng pagtuksa ng illegal na pogo sa bansa, nagpahayag ng pangamba ang mga naninirahan sa multi-village dahil sa pagpapahintulot ni Gacutan ng Chinese national sa lugar. Dahil ng pagdami ng mga negosyo at establishmento na pagmamayari ng mga Chinese, hindi umano sila pinakinggan ng dating opisyal. Sumunod nito, makaraan ng ilang raid na isinagawa ng Bureau of Immigration, halos 300 ang documented Chinese ang naaresto sa nasabing village. Mayroon doing mga issue ng Metal UL ukol sa hindi pagbabayad o pagkakautong sa Maynilad. Noong panahon na siya ang namamahal na nauugnay sa pagkakaputol ng linya ng tubig sa ilang mga residente hanggang sa ngayon at iba pang umano'y krimen na kinasasangkutan ni Gacutan. Sa ngayon, naninindigan yung mga residente na dapat paalisin sa pwesto at hayaan makapasok yung mga residente dito nga sa clubhouse na nila ay karapatan nila. Mayroon ng mga upuan at lamesa na nakatambay dito dahil nagmamatigas yung mga residente na hindi sila aalis hanggat hindi sila pinapapasok sa clubhouse. Yan ang mga kaganapan dito sa multinational village sa lungsod ng Parañaque. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose Babiera. Iba't ibang larangan, iisang sports. Yan ang dapat tutukan ng billiard fans sa kauna-unahang Sharks Executive League ng SBA. At sa opening day pa lang, matinding tapatan ang ipinamalas ng 4 sa 8 teams. Binuksan ng Team Centro Knights ang SEL sa isang dominanting pool play matapos nitong talunin ng Team Vandaleros sa Match 1 ng King of the Hill kahapon. With a final score of 9-3, pinangunahan ni Jerome Andrino ang kupunan with 7 racks won and 84% overall rating. Sa Match 2, wagi naman ang Team QPAL kontra Team APT with 9-7 score. Top player ng team si Romel Labrador with 4 racks won and 85% overall rating. Pagdating naman sa Sharks doubles, nakabawi ang Team Vandaleras. Ganon din ang Team APT sa sunod na laro. At kabilang sa players ng SEL ay ang mismong CEO at founder ng SBA na si Hadley Mariano. We wanted to make the amateurs experience yung Sharks, yung kung paano anong feeling maging pro dito sa Sharks. Tsaka we want to showcase the Sharks format. Kaya inopen namin ito sa amateurs. The format is similar to SBA, may King of the Hill, may doubles. Again, the only difference is amateurs yung mga naglalaro. So anyone na interested mag-register or mag-apply, we are open to more fans and more amateur players. Kasama rin ni Mariano sa team ang veteran actor na si Nino Mulak. At para sa dating child star, nakakatuwa kasi naisip ng Sharks na bigyan ng chance yung mga business owners, yung mga may sariling mga negosyo, mga entrepreneurs, para magkaroon ng funding, at saka yung medyo competitive din eh. Dahil syempre bilyar eh.
I'm so proud to be part of Sharks Executive League, and nakakatuwa kasi kasama ko dito si Napu, di ba? Tsaka yung mga dati kong mga kaibigan din. Kaya ano lang to, kumbaga wala namang pro, walang ano, puro mga amateurs lang kami. So just having fun talaga. Nang tanungin kung makikiisa ba ito sa tatak ng SBA na Sharking, Siyempre, ako pa. tatagal ang SEL ng 4 na linggo, kung saan sunod na magtatapat ang iba pang 4 na teams sa February 9 para sa Match 3 at Match 4. Sa Week 3, dito na magkakaalaman kung sinong mga team mga abante sa championship match na gaganapin naman sa February 23. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Di pinalampas ng dating beauty queen na si Pia Wurtzbach ang mapanakit na banat sa kanya ng isang netizen. Hirit ng isang individual online, manifesting daw siyang mabuntis muna si Pia bago hiwalayan ng mister. Ang sagot ni Queen P, tutukan sa Showbiz Report na ito. Pumalag si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa isang mapanakit na komento online. Sa isang Instagram story, ipinakita ng dating beauty queen ang direct message o DM sa kanya ng isang netizen na sana raw ay magkahiwalay sila ng mister na si Jeremy John C. May banat pa ang naturang IG user na mas maganda raw kung mabuntis muna ito bago ma-divorce nang sa gayoy maging single mom daw si Queen P. Sabay sabi pang manifesting. Pero hindi lang yan dahil bukod sa komento tungkol sa paghihiwalay at pagiging single mom, may unang hirit pa itong hindi raw ba afford ni Pia ang unique design ng isang luxury brand. Hindi naman pinalampas ni Queen Pia ang mga mapanakit na komentong ito. Sagot ni Miss Universe 2015, "Come on people, bagong taon na at nag-Chinese New Year pa." Exhausting and hurtful din anya na makatanggap ng ganitong klaseng pahayag. Sa huli, panawagan ng former beauty queen, tigilan na ang ganitong klaseng behavior at piliin na mas maging nice sa bawat isa, magbigay suporta at iangat ang kapwa. Isang malungkot na balita ang gumulat sa fans ng sikat na Taiwanese drama na Meteor Garden. Ito'y matapos pumanaw ang aktres na si Barbie Sue o mas kilala at minahal sa kanyang karakter bilang Sunshine. Batay sa ulat ng local media, mula sa kumpirmasyon ng kanyang kapatid, nagbabakasyon sila sa Japan nang bawian ng buhay ang aktres dahil sa pulmonya na dulot ng komplikasyon mula sa trangkaso. Maugunita na minsang bumisita sa Pilipinas ang Meteor Garden star noong 2003. Si Barbie Sue ay pumanaw sa edad na 48. Para sa MBC TV Network News, ito pang ng Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. Naku, ating pakikiramay din syempre sa lahat ng Filipino fans na sabi nga an era has ended dahil lalo mga Gen Z. Ikaw, Miss Kay, Gen Z. Na Feeling Gen Z. Nakatutok na to noon. At iyan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.